Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Mga bansa, Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 4, Week 2, Day 1. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipaliliwanag ang kahulugan ng pagkikipagkapwa sa tahanan. Tandaan mga bata na ang pamilya ang pinakamaliit na unit ng lipunan. Ang aralin natin ngayong araw ay tungkol sa pagkikipagkapwa sa tahanan. Para sa guro, maghanda ng puppet finger ng mga miyembro o kasapi ng pamilya. Ngayon mga bata, kulayan ang larawan ng miyembro ng pamilya na makikita sa ibaba. Pagkatapos kulayan, gupitin ang mga ito at itikit sa mga daliri ng kamay. Maaari ba kayong magbigay ng mga karanasan o gawain kung saan nakakasama ng mag-aaral ang miyembro ng pamilya? Ating balikan ang kahulugan ng pakikipagkapwa. Ang pakikipagkapwa ay makataong pakikiugnay o pakikitungo sa isang tao o sa kanyang kapwa-tao. Mga bata, sino ang mga kapwa-tao na iyong nakakasama sa inyong tahanan? Paano mo na ipakikita ang pakikipagkapwa sa inyong tahanan? Tandaan na ang pamilya ang nagsisilbing pangunahing unit ng lipunan kung saan natututo ang mga individual ng mga pangunahing halaga, kaugalian at asal. Ngayon ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ang pamilya ni Lira. Tuwing Sabado, nagtutulungan ang pamilya ni Lira sa paglilinis ng bahay. Si tatay ay nagwawalis sa bakuran. Si nanay ay nag-aayos ng mga halaman. Si Lira naman ay nag-aayos ng kanyang laruan. At si Bunso ay nagbibigay tubig sa kanila. Masaya silang nagtutulungan. Mga bata, ano ang ginagawa ni Lira at ng kanyang pamilya? Bakit sila masaya habang nagtutulungan? At paano ipinakita ni Lira ang pakikipagkapwa sa kanilang tahanan? Ang pakikipagkapwa sa tahanan ay ang pagpapakita ng malasakit, pagtutulungan at pagmamahal sa kasapi ng pamilya. Kapag tayo ay tumutulong, nakikinig at nagmamalasakit, ipinapakita natin na mahalaga sa atin ang ating kapwa. Ngayon, ano ang magagawa mo upang maipakita ang pakikipagkapwa sa iyong pamilya? Kulayan ng pula ang larawan o mga larawan na nagpapakita ng pakikipagkapwa sa tahanan. Day 2. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipaliliwanag ang pagmamahalan at pagkakaisa bilang konsepto ng pakikipagkapwa sa pamilya at nakapagbibigay ng paraan ng pagpapakita ng pagmamahalan at pagkakaisa sa pamilya. Tandaan mga bata na ang pagkakaisa ay kalagayan ng pangkat na may iisang layon o kagustuhan. Ating talakayin ang pagmamahalan at pagkakaisa. Ngayon ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ang pamilya ni Lacan Danao, isang kwentong bayan mula sa Luzon. Noong unang panahon, sa isang maliit na bayan sa ilalim ng pamumuno ni Lacan Danao, may isang pamilya na kilala sa kanilang pagmamahalan at pagkakaisa. Ang pamilya ng Datu Amang ay binubuo ng kanyang asawa na si Diwata Lira at ang kanilang tatlong anak, si Hiraya, Bagani at Mayumi. Isang araw, dumating ang isang matinding bagyo na sumira sa kanilang tahanan at kabuhayan. Ang kanilang mga pananim ay nawasak at ang kanilang mga alagang hayop ay nawala sa baha.
Sa gitna ng trahedya, nawalan ng pag-asa ang maraming pamilya sa kanilang nayon. Ngunit sa halip na magpadala sa lungkot, nagtulungan ang pamilya ni Dato Amang upang makabangon muli. Si Hiraya, ang panganay, ay nanguna sa pag-aayos ng kanilang bahay. Si Bagani naman ay nanghuli ng isda upang may makain sila. Samantala, si Mayumi at Diwata Lira ay tumulong sa iba pang pamilyang naapektuhan ng bagyo. Dahil sa kanilang pagkakaisa, nakabangon ang kanilang pamilya at ang buong nayon. Napansin ni Lakan Danau ang kanilang kasipagan at pagmamalasakit sa iba, kaya't binigyan niya sila ng bagong lupain upang muling makapagtanim at makapagsimula. At dyan nagwawakas ang kwento. Mga bata, ilarawan ang mga pangunahing tauhan sa kwento. Paano ipinakita ng pamilya ni Dato Amang ang kanilang pagmamahalan at pagkakaisa sa gitna ng trahedya? Ano ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa pagharap sa mga pagsubok ayon sa kwento? At paano inilarawan ang isang pamilya sa kwento? Ang kwento ng pamilya ni Dato Amang ay nagpapakita na sa anumang pagsubok, ang tunay na pamilya ay nagtutulungan at hindi sumusuko. Ang pagkakaisa at bayanihan ay hindi lamang nagpapalakas ng isang pamilya, kundi pati ng buong komunidad. Tandaan na ang pamilyang nagkakaisa kayang lampasan ang anumang pagsubok sa buhay. Ang pakikipagkapwa sa pamilya ay mahalaga upang mapanatili ang magandang samahan at matibay na ugnayan ng bawat miyembro nito. Para sa inyong gawain, magkakaroon kayo ng isang family star. Layunin nito na makilala ng mag-aaral ang mga katangian ng bawat miyembro ng pamilya na nagpapakita ng pagkakaisa. Narito ang mga panuto. Una, magbigay ng star template na may 5 dulo. Pangalawa, sa bawat dulo, ipasulat ang pangalan ng miyembro ng pamilya at ang kanilang mabuting katangian. Halimbawa na lamang, si nanay, masipag. Si ate, maalalahanin. Pangatlo, ipalagay sa gitna ang sarili at isulat, "Ako, nagmamahal sa aking pamilya." Pang-apat, idikit sa bulletin board ang mga gawa bilang pamilya ng pagmamahalan wall. Mga bata, paano maipapakita ang pagmamahal mo sa mga miyembro ng iyong pamilya? Ano ang isang paraan upang mapanatili ang pagkakaisa sa inyong pamilya? Ngayon, gawin ang kilos sa kamay na paalon pataas kung ang mga gawain ay nagpapakita ng paraan ng pagmamahalan at pagkakaisa sa pamilya at kilos pakaway kung ito ay hindi. Ngayon, para sa inyong gawain, layunin nito na maisagawa ng mga mag-aaral sa totoong buhay ang natutunan sa aralin. Narito ang mga panuto. Una, ibigay ang simpleng task card, layunin ko ngayong linggo. Tumulong maghugas ng pinggan, magbigay ng papuri sa miyembro ng pamilya, at maglinis ng silid ng walang utos. At pangalawa, pagbalik sa paaralan, ipabahagi sa kanila ang kanilang ginawa. Day 3. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang konsepto ng paggalang bilang bahagi ng pakikipagkapwa sa pamilya. Tandaan mga bata na ang art analysis ay ang pagtalakay sa isang sining. Ang aralin natin ngayong araw ay tungkol sa paggalang sa pamilya.
Pagmasdan ang likhang sining sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Una, ano ang iyong mga nakikita o napapansin sa larawan? Pangalawa, paano nagamit ang mga kulay sa larawan? Pangatlo, anong mga simbolo o tema ang makikita sa larawan? Pang-apat, ano ang sinasabi nito tungkol sa pamilyang Pilipino? Panglima, ano ang iyong opinyon tungkol sa kabuuan ng larawan? Ito ba ay nakapagparating ng magandang mensahe sa lahat ng nakakakita? Ang larawan ay likhang sining na nanggaling sa FEU Art Collection na pinamagatang Pagmamano na ginawa ni Arceli Dance noong 1958. Ang sining ay nagpapakita ng kaugalian ng pagbibigay galang sa mga nakakatanda sa pamamagitan ng pagmamano. Ito ay salitang Espanyol na mano na nangangahulugang kamay. Ito ay katumbas ng kaugalian ng mga Europeo na paghalik sa kamay. Ang kaugaliang ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagyuko sa isang nakatatanda at pagbati sa kanya ng mano po. At iaabot ang kamay at ilalapat ito sa kanyang noo ng bahagya sa likod ng kamay. Sa likha ni Dance, ilang mga apo ng iba't ibang edad ang nakapila, naghihintay ng kanilang pagkakataon. Ang pagmamano ay isa lang sa mga paraan ng pagpapakita ng paggalang sa loob ng pamilya. Ang pagpapakita at paggawa ng paggalang sa pamilya ay kumikilala sa halaga ng bawat miyembro nito. Ang pakikinig din ng mabuti sa sinasabi ng bawat miyembro ng pamilya ay isang anyo ng paggalang. Ang paggalang ay isang mahalagang aspeto ng pagkikipagkapwa sa pamilya na siya ding nagpapalakas ng ugnayan at nagtataguyod ng isang pagmamahal at maayos na tahanan. Ngayon, magbahagi ng mga paraan ng pagpapakita ng paggalang sa kanilang pamilya base sa kanilang sariling karanasan. Isagawa ang thumbs up kung ang pangungusap ay naglalarawan ng paggalang sa pamilya at thumbs down naman kung ito ay hindi nagpapakita ng paggalang. Para naman sa inyong gawain na magalang na salita, magalang na gawa, layunin nito na makilala at magamit ng mga mag-aaral ang magagalang na pananalita sa tahanan. Narito ang mga panuto. Ipakita ang dalawang pangungusap. Pangalawa, alin ang nagpapakita ng paggalang at bakit? Pangatlo, gumuhit o isulat ng dalawang magalang na salita o pangungusap na ginagamit nila sa bahay. Halimbawa, salamat po. O di kaya, maaari po bang tulungan ko kayo? Magpadala din ng kagamitan sa pagguhit. Day 4. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una na ipaliliwanag ang mga paraan ng pagkikipagkapwa sa pamilya sa pamamagitan ng pagguhit at naipabahagi ang kaisipan ng kanyang iginuhit. Ating talakayin ang pagpapakita ng pagkikipagkapwa sa pamilya. Tinalakay sa mga nakaraang araw ang konsepto ng pagkikipagkapwa sa pamilya. Natalakay dito ang iba't ibang paraan tulad ng pagtutulungan, pakikiisa at paggalang. Para sa guro, ipakita ang salitang pagmamahal sa pisara. Bigyan ang mga mag-aaral ng tig-iisang sticky note o kapirasong papel. Ipasulat sa kapirasong papel ang isang salita o parirala na kanilang naiisip sa tuwing makikita o mababasa ang salitang pagmamahal. Ididikit nila ito sa pisara. Ang ating tahanan ay unang lugar kung saan natututo tayong makipagkapwa. Sa bahay, kasama natin ang ating pamilya, sina tatay, nanay, ate, kuya at bunso.
Ipinapakita natin ang pagkikipagkapwa kapag tayo ay nagmamalasakit, tumutulong at gumagalang sa kanila. Kapag tinutulungan natin si nanay sa paglilinis, kapag nakikinig tayo kay tatay o kapag nagbabahagi tayo ng laruan sa kapatid, ipinapakita natin na mahalaga sa atin ang ating pamilya. Ang mga simpleng gawaing ito ay nagpapakita ng pagmamahalan, pagkakaisa at kabutihang asal sa loob ng tahanan. Ang pagkikipagkapwa sa tahanan ay nagsisimula sa mabuting salita, matulunging kamay at pusong marunong magmahal. Bilang pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa, ay magsasagawa tayo ng sining na nagpapakita ng konsepto ng pagkikipagkapwa sa loob ng tahanan o sa pamilya. Para sa guro, gamitin ang mga kagamitan para sa pagguhit na pinadala kinahapunan. Bigyan ng malinaw na panuto ang mga mag-aaral sa kanilang gagawing drawing. Ito ay dapat na magpakita ng isa sa mga nabanggit na paraan ng pagkikipagkapwa, tulad ng pagtutulungan, pagkakaisa, paggalang o pagmamahalan. Day 5. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasasagot ang mga tanong sa pagsusulit na may pag-unawa, na ipapakita ang katapatan sa pagsagot ng mga tanong sa pagsusulit at na ibibigay ang tamang sagot sa bawat tanong sa pagsusulit. Unang lagumang pagsusulit sa Makabansa Grade 2. Mahusay mga bata. End of Week 2. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!